King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 13. Third rank Martial Path. Makalipas ang kalahating araw, bitbit ni Zhao Fang ang tatlong malalaking bag habang papasok siya sa Sunfeather City. Sa isang tindahan sa Sunfeather City na nagbebenta ng mga balat ng hayop. Black Spotted Wild Pig, ngipin, paws. Nagkakahalaga ng kabuoang 359 na pilak. Gold Spotted Snake. Nagkakahalaga ng 420 pilak. 5 Poison Centipede. Nagkakahalaga ng 210 pilak. Walang ekspresyong sinabi ng shopkeeper habang nagkalkula ng mga presyo. Metal Pecker Eagle. Yi. Sa pagsasalita hanggang dito, nagbago ang mukha ng shopkeeper. Ang Metal Pecker Eagle ay isang halimaw na halos pumasok na sa hanay ng mga nakamamatay na hayop. Malakas ang depensa nito at mahirap abutin. Kahit na ang ilang mga cultivator na 4th rank ay hindi sila mahuhuli. Dahil dito, ang presyo ng Metal Pecker Eagles ay lumampas sa iba pang mga hayop na may parehong ranggo. Metal Pecker Eagle. 3 sa kanila. Nagkakahalaga ng 1,100 pilak. Sabi ng shopkeeper pagkatapos huminto saglit. 1,100 pilak. Medyo nabigla si Zhao Fang dahil ang agila ay nagkakahalaga ng higit pa sa inaakala niya. Hindi nagtagal, bukod sa Green-Headed Tiger King ni Zhao Fang, ang natitira ay pinagsama-sama. Kabuuang 5,850 pilak. Sabi ng shopkeeper. 5,850 pilak. Bumilis ang puso ni Zhao Fang. 20 silver lang ang monthly allowance niya. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na may dala siyang higit sa 100 pilak sa kanya. Kahit noon pa, ang pinakamahal na materyales, ang ng Green-Headed Tiger King, ay hindi pa naidagdag. Paano ito? Bibigyan kita ng kabuuang 5,900 pilak. Tuso ang mukha ng shopkeeper. Oo naman. Hindi mapakali si Zhao Fang na magsalita kaya pumayag siya. Hindi nagtagal ay natanggap ni Zhao Fang ang kanyang pera, lahat ay nasa pilak na tala. Oo, nakikibahagi ba kayo sa mga nakamamatay na hayop? Hindi kaagad umalis si Zhao Fang pagkatapos makipagpalitan. Marahil ay mayroon kang nakamamatay na bahagi ng hayop. Ang mga mata ng shopkeeper ay lumutang patungo sa huling bag na nasa mga kamay ni Zhao Fang. Oo, dahan-daang binuksan ni Zhao Fang ang kanyang bag. Ipinakita ang mga bahagi ng Green-Headed Tiger King. Agad na lumabas ang isang malakas na aura mula sa bag. Green-Headed Tiger King. Bulalas ng shopkeeper habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Zhao Fang. Hindi niya maisip kung paano nagawang pumatay ng isang napakaliit na second ranker ang isang nakamamatay na hayop. Napag-alaman na ang isang nakamamatay na hayop ay maaaring makipaglaban sa mga tunay na martial artist. May mga alingaw-ngaw pa nga ng mga nakamamatay na hayop na sumisira sa buong nayon. May kabuuang 7 tao kami. Ang tagal naming napatay at kahit na nawalan kami ng isang tao. Ang mga salita ni Zhao Fang ay tila umaliw sa gulat na shopkeeper. Pagharap sa mga materyales, ang paningin ng shopkeeper ay tumingin sa simbolo ng Zhao sa mga damit ni Zhao Fang at sa wakas ay nagbigay ng presyo. 16,000 pilak. Habang binigay niya ang presyo, nakahinga ng maluwag ang mga manggagawa sa tindahan. Unang beses pa lang nilang makarinig ng ganoon kataas na presyo. Ang shopkeeper ay hindi nang ahas na linlangan si Zhao Fang dahil nagmula siya sa sekta ng Zhao. Ang mga pamilyang Zhao, Jin, at Qiu ay ang 3 pinakamalaking kapangyarihan sa Sunfeather City. Walang tindahan ang magbubukas ng walang pahintulot nila. Deal. Ngumiti si Zhao Fang. Mukhang kalmado siya pero sa loob-loob niya ay natatawa. Hindi nagtagal ay kinuha ni Zhao Fang ang kanyang 20,000 pilak at umalis sa tindahan. Maaari na akong bumili ng ilang mapagkukunan upang matulungan akong makapasok sa 3rd rank. Nagtungo si Zhao Fang sa tindahan ng armas na pinuntahan niya ilang araw na ang nakalipas. Bata, nandito ka na naman. Ilang araw na ang nakalipas si Zhao Fang ay kulang sa pera at sa teknikal na kalahati ay humiram at kalahati ay nagbabayad para sa heavy metal bow. Ipinatong ni Zhao Fang ang kanyang kamay sa mesa. Narito ang 100 pilak. Salamat sa tulong mo noong araw na iyon. 100 pilak. Nagulat ang shopkeeper dahil hindi niya akalain na magiging tapat si Zhao Fang.
Sinabi ni Zhao Feng na magbabayad siya ng doble, ngunit ito ay higit sa 10 beses ang halaga. Nakangiti ang shopkeeper habang kinukuha ang pilak. Bagamat siya ang shopkeeper, hindi niya pag-aari ang tindahan. Ang 100 pilak ay kalahati ng kanyang kita ng taon. Matapos ibalik ang pera ay hindi umalis si Zhao Feng ngunit tumingin sa paligid. Ang lakas ng aking heavy metal bow ay masyadong mababa. Gusto ni Zhao Feng ng bagong busog. Ginamit niya ang kanyang kaliwang mata upang siyasatin ang mga sandata sa dingding. Maya-maya ay huminto ang kanyang mga mata sa isang silver longbow. Ang silver longbow ay nagbigay ng malamig na aura habang nagbibigay din ng malalim na kalmadong pakiramdam. Magkano ang presyo para sa busog na ito? Tanong ni Zhao Feng. Maganda ang mata mo. Ang busog na ito ay tinatawag na Mysterious Silver Bow at isa sa mga tindahan na pinakamakapangyarihang armas. Tanding ang mga tunay na martial artist na bihasa sa archery ang makakagamit nito sa kanyang buong potensyal. Ang presyo nito ay 1,080 pilak. Hindi niya akalain na kakayanin ito ni Zhao Feng ngunit kumilos pa rin siya ng matino. 1,080 pilak. Hindi naman masyadong mahal yon. Bibilhin ko, sabi ni Zhao Feng. Ang Mysterious Silver Bow ay ginawa mula sa mahuhusay na materyales at mas mahusay kaysa sa kanyang heavy metal bow nang hindi bababa sa ilang beses. Nangangailangan din ito ng mga martial artist na nasa ika-4 na ranggo o mas mataas para magamit ito sa buong potensyal nito. Sigurado ka bang gusto mo ito? Hindi hiniram. Pa. Si Zhao Feng ay nakasalansan ng isang tambak ng pilak at itinulak ito patungo sa shopkeeper. Bilis. Wala akong maraming oras. Ano? Hindi naisip ng shopkeeper na si Zhao Feng ay napakamayaman. Ilang araw na ang nakararaan nakabili lang siya ng busog na nagkakahalaga ng 15 pilak. Sige. Tumango ang shopkeeper habang ibinababa ang pana at inilagay sa isang napakagandang inukit na kahon. Bumili din si Zhao Feng ng 100 arrow na nagkakahalaga ng 3 pilak bawat isa. Pagkatapos lumabas sa tindahan ng armas, pumunta si Zhao Feng sa pinakamalaking tindahan ng gamot sa lungsod. Ang Medicine Pavilion ay ang pinakamalaking tindahan ng gamot sa lungsod na ito. Napaka-misteryoso ng may-ari at mayroon itong mga chain store sa 13 bansa sa paligid. Kahit na ang 3 malalaking pamilya ng Sun Feather City ay natatakot sa lakas nito. Pagdating niya sa tindahan ay narinig niya ang boses ng isang pamilyar na lalaki. Natagpuan ni Zhao Feng ang isang lalaki at babae sa hindi kalayuan. Ang nagsasalita ay isang kabataang nakasuot ng kulay ube na nagbigay ng nakakatakot na aura. Sila yon. Napabuntong hininga si Zhao Feng. Ang duo ng lalaki at babae ay sina Zhao Yijan at Zhao Zhu. Brother Feng. Nakakagulat na sabi ni Zhao Zhu nang makita niya si Zhao Feng. Tumango si Zhao Feng bilang tugon at pagkatapos ay naglakad papunta sa Medicine Pavilion. Siya lang. May karapatan ba siyang pumasok sa Medicine Pavilion? Anumang bagay mula sa Medicine Pavilion ay nagkakahalaga ng ilang taon ng kanyang kita. Naiinis na sabi ni Zhao Yijan habang nakatingin kay Zhao Feng. Bagamat hindi nagsasalita si Zhao Zhu, alam niya na sa background ni Zhao Feng ay napakahirap kumuha ng ilang daang pilak. Kung ikukumpara kay Zhao Yijan, na ang ama at lolo ay parehong mga cultivator na mas mataas sa 4th rank ay may mga posisyon sa gitnang mataas sa sekta, ang kanilang mga kayamanan ay hindi maihahambing. Hindi pinansin ang dalawa, pumasok si Zhao Feng sa Medicine Pavilion at nagsimulang maghanap ng mga mapagkukunan na makakatulong sa paglaki ng kanyang cultivation. Ang 3rd rank ng martial path ay kapag lumalakas ang katawan. Sa direksyon na ito, ang paggamit ng halaman ng dugo ay hindi kapani-paniwalang mabuti. Maaari nitong pagsamasamahin ang pundasyon ng isang tao at kahit na makatulong sa ilang mga cultivator na maunawaan ang inner strength. Inisip ito ni Zhao Feng at pagkatapos ay kinumpirma ang kanyang mga pangangailangan. Sa lahat ng mga halaman, ang halaman ng dugo ay ang pinakamalaking gamit para sa martial learners. Ang mga halaman ng dugo ay nahati sa maraming kategorya. Ang mga mas luma ay mas mahusay na gamitin, ngunit mas mahal din. 100 taong gulang na halaman ng dugo, 500 pilak. 200 taong gulang na halaman ng dugo, 1,200 pilak. 300 taong gulang na halaman ng dugo, 3,000 pilak.
500 taong gulang na halamang dugo. 10,000 pilak. Iniskan ng mga mata ni Zhao Fang ang listahan ng presyo. Malinaw, mas matanda ito ay mas mahusay ito. Siyempre, ang limitasyon ng mga martial learners ay mga halaman ng dugo na 500 taong gulang. Brother Yijan, kung mayroon akong 200 taong gulang na halaman ng dugo, maaaring maabot ko ang tuktok ng pangalawang ranggo sa kalahating taon. Ang boses ni Zhao Zhou ay gumagala. Hindi pwede yon. Sa pinakamaraming mabibili lang kita ng 100 taong gulang. Sinusubukan kong matuto ng inner strength at kailangan ko ng mamahaling materyales para matulungan ako. Sabi ni Zhao Yijan. Bagamat mayaman siya, hindi niya kayang gastusin ang kanyang pera ng walang ingat. Ang 100 taong gulang ay okay din. Bahagyang ngumiti si Zhao Zhou. Sa sandaling ito, isang boses na walang ekspresyon ang nagsabi. Shopkeeper, bigyan mo ako ng 200 taong gulang na halaman ng dugo at 300 taong gulang. Nakuha ng boses na ito ang atensyon ng maraming tao. Siya yon. Nakita ni Zhao Zhou si Zhao Fang na nasa hindi kalayuan at lumokso ang kanyang puso. 300 taong gulang na halaman ng dugo. Malamang nagyayabang siya. Malamig na tumawa si Zhao Yijan. Hindi siya makapaniwala na ang isang normal na alagad ng sangay ay kayang bumili ng 300 taong gulang na halaman ng dugo. 200 taong gulang na halaman ng dugo at 300 taong gulang na halaman ng dugo. Isang kabuoang 5,400 pilak. Ibinigay ng shopkeeper ang kanyang presyo. Hindi nagtagal, sa harap ng kanilang mga mata, inilabas ni Zhao Fang ang kanyang pilak at matagumpay na ipinagpalat ito sa shopkeeper. Ang eksenang ito ay nagpawi ng ngiti ni Zhao Yijan. Paano? Paano ito posible? Si Zhao Zhou ay may hindi makapaniwala at nalilitong tingin. Shopkeeper, maaari ba akong makakuha ng 3 bote ng high-level healing pills pati na rin ng 3 bote ng high-level blood recovery pills? Bumili si Zhao Fang ng iba pang gamot na lahat ay mataas ang antas at gumastos ng 1,000 pilak. Pagkatapos ng palitan, kumaway si Zhao Fang kay Zhao Zhou at umalis sa magandang paraan. Nang tumugon, si Zhao Zhou ay may pilit na ngiti at hindi tumingin kay Zhao Fang sa mata. Pagkatapos umalis sa Medicine Pavilion, hindi na bumalik si Zhao Fang sa sekta ng Zhao. Sa halip ay pumunta siya sa isang inn. Una niyang kinalkala ang pilak na naiwan niya, ito ay kabuoang 12,000 pilak. Iiwan ko itong pilak para magamit mamaya. Naunawaan ni Zhao Fang na ang isang cultivator path ay nangangailangan ng malaking halaga ng resources. Nang gabing iyon, ipinikit niya ang kanyang mga mata at dahan-daang ginamit ang air pushing breathing technique. Sa loob ng kanyang kaliwang mata, ang malabong berdeng kinang ay tumaas mula 2 talampakan hanggang 5 talampakan. Kinumpirma ni Zhao Fang na naabot na niya ang tuktok ng 2nd rank at kailangan lang ng kalahating hakbang pa upang maabot ang 3rd rank. Nagtataka ako kung gaano kalakas ang gamot na ito. Si Zhao Fang ay puno ng mga inaasahan habang kumakain siya ng isang halaman ng dugo na 200 taong gulang. Hindi nagtagal, naramdaman ni Zhao Fang ang napakalaking lakas na lumitaw sa kanyang katawan na magulo. Anong malakas na damo? Ganap na ginamit ni Zhao Fang ang air pushing breathing technique at hinigop ang gamot. Marahil ay dahil hindi pa nakagamit si Zhao Fang ng ganoon kamahal na mga halamang gamo kaya naisip niya na ito ay napakalakas. Sa umaga ng ikalawang araw. Pwede ba itong? Naramdaman ni Zhao Fang ang kanyang sarili na sumabog sa lakas. Ang lahat ng kanyang mga kalamnan at buto ay puno ng kapangyarihan. Pang! Casual niyang ikinaway ang kanyang kamao at tumama sa lakas na 700 kilo. Ang pagpasok sa 3rd rank ay mas madali kaysa sa inaakala ni Zhao Fang. King of Gods, Kabanata 14. Lakas ng isang quasi-martial artist. Napakaganda ng epekto ng halamang dugo. Pakiramdam ni Zhao Fang ay hindi kapanipaniwala. Una niyang inisip na, sa tulong ng 200 taong halaman ng dugo, aabutin pa rin siya ng hindi bababa sa 2 araw para makalusot. Naisip ni Zhao Fang na kung ang lahat ay magkakaroon ng parehong epekto, ang mga cultivator sa 4th rank o mas mataas ay walang halaga. Sa lalong madaling panahon nakita niya ang mga dahilan. Una, hindi pa siya nakakainom ng anumang halamang gamot noon kaya't naaabsorb niya ang halamang gamot sa mataas na antas. Pangalawa,
Ang air pushing breathing technique ay umabot sa ikatlong antas, na naging dahilan upang ang lakas ni Zhao Feng ay umabot sa third rank kahit na siya ay nasa second rank. Pangatlo, naramdaman ni Zhao Feng na unti-unting nagbabago ang kanyang katawan matapos itong sumanib sa kaliwang mata. Agad na kumalma si Zhao Feng nang mapagtanto niyang marami pang iba sa sekta ng Zhao ang nakarating na sa third rank sa kanyang edad. Maaari lamang siyang ituring na may talento, hindi isang henyo. Kung kunin si Zhao Yufei bilang halimbawa, naabot niya ang tuktok ng ikatlong ranggo 2 buwan na ang nakakaraan at halos natutunan na niya ang inner strength, na nangangahulugang mayroon siyang lakas bilang isang quasi-martial artist. Siguro nasa parehong level ako kina Xin Fei at Zhao Yijan. Gayunpaman, wala akong tiwala na manalo laban sa kanila. Pagkatapos ng lahat, sina Xin Fei at Zhao Yijan ay natuto ng mataas na ranggo ng mga kasanayan sa martial arts, at hindi bababa sa sinanay sila sa mababang antas. Sa sumunod na 2 araw, pinagsama-sama ni Zhao Feng ang kanyang paglilinang. Habang nagsasanay siya sa air pushing breathing technique na pagtanto niya na may mahinang humuhuni. Nilakasan ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang mata at napagtanto na mayroong mahinang berde at pulang glow na namumuo sa pagitan ng kanyang dugo at balat. Ang air pushing breathing technique ay malapit na sa tuktok ng ikatlong antas. Ang lakas ko ay hindi mas mahina kaysa kay Zhao Yufei o Xin Fei na may quasi-martial artist strength. Kapag naabot ng air pushing breathing technique ang rurok ng ikatlong antas magkakaroon siya ng pagkakataong maunawaan ang inner strength. Karamihan ay kailangang maging mga quasi-martial artist upang maabot ang hakbang na ito. Kahit na ang karamihan sa mga pinakamataas na third rank ay hindi magawa ito. Pagkatapos niyang pagsamahin ang kanyang pundasyon ay umalis si Zhao Feng sa inn at nagtungo sa Zhao Sect. Tulad ng para sa iba pang 2 halaman ng dugo, hindi niya binalak na gamitin ang mga ito sa lalong madaling panahon. Sa sandaling umalis si Zhao Feng sa inn, isang pulubi na may suot na punit na damit ang tumalikod at tumakbo sa hindi kalayuan sa kanya. Master Xin, lumabas na siya. Dumating ang pulubi sa isang restaurant at nagsumbong sa isang kabataang nakasuot ng pilak. Okay, narito ang iyong ipinangakong pilak. Malamig ang ngiti ng binata. Habang lumiko si Zhao Feng sa isang eskinita, narinig niya ang mga yabag na dumadagandong mula sa likuran. Shua! 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 2 o 3 anino ang bumaligtad sa dingding at hinabol siya mula sa likuran. Sinong nandyan? Agad na lumingon si Zhao Feng. Bata, mag-iwan ng 10,000 pilak at pakakawalan ka namin. Sabi ng 3 disipulo ng pamilya Xin habang pinapalibutan nila si Zhao Feng. Ang nagsalita ay ang kabataan sa pilak. Xin Gang. Agad na nakilala ni Zhao Feng ang kabataan. Ang 3 disipulo sa kaniyang harapan ay nakarating na lahat sa ikatlong ranggo at ang Xin Gang ay umabot na sa tuktok ng third rank. 10,000 pilak. Kayong 3 lang. Walang pakialam na sabi ni Zhao Feng habang nakatayo siya ng tuwid. Siya ay gumastos ng halos 10,000 pilak sa Sun Feather City at mayroon pa ring 10,000 na natitira. Ang mga taong ito ay malinaw na binalak na kunin ang lahat para sa kanilang sarili. Bata, binabalaan kita, huwag masyadong mayabang. Nasugatan ako sa huling pagkakataon, kaya ka nanalo. Ngayon ay humihingi kami ng pagbabayad para sa mga pagkalugi na natamo namin sa Sky Cloud Forest. Noong araw na iyon ay kinuha mo ang 60% ng halaga ng tigre habang namatay ang isang tao sa aming sekta. Ang isa sa mga disipulong Xin ay may kasakiman at ayaw sa kanyang mga mata. Tumigil ka sa pagsasalita ng kalokohan. Mabilis natin siyang ibababa sakaling may mangyari. Sabi ng binata sa kaliwa habang sinisipa niya si Zhao Feng. Kaagad pagkatapos ay sumunod ang 2 iba pa. Hahaha, ang daming basura. Tumawa si Zhao Feng habang tumalon siya ng 7 metro mula sa lupa at lumapag sa ibabaw ng dingding ng isang mansyon. Madali niyang naiwasan ang 3 nakakatuwang pag-atake. Huwag mong hayaan siyang tumakas. Umungol si Xin Gang at siya ang unang tumalon patungo kay Zhao Feng. Tumakas. Mapanuksong tumingin si Zhao Feng kay Xin Gang habang ginamit niya kaagad ang air pushing breathing technique at lightly floating fairy, na nag-iiwan ng after-image sa hangin. Hindi maganda. Naramdaman ni Xin Gang ang hindi makayanan na presyon na nagmumula sa kanyang tagiliran.
Si Zingang, na nasa kalagitnaan ng hangin, ay halos hindi nakapigil ng isang suntok. Bagamat hinarangan niya ito, ginawa pa rin siya ng sapilitang pagbagsak sa isang batong pader na naging dahilan ng pag-ubo niya ng dugo. Ang lakas siguro ng batang ito ay umabot na sa quasi 4th rank. Hindi ko matanggap kahit isa sa mga suntok niya. Naramdaman ni Zingang na umitim ang kanyang mga mata at agad na binalaan ang kanyang mga kasamahan. Zinyu, Chen mag-ingat. Gayunpaman, bago niya matapos ang babala sa kanila ay may sumigaw mula sa kanyang kaliwa. Isa pang kabataan ang nabalian ng buto. Tumakbo. Ang huling mga disipulo ni Zin ay natakot sa kanyang talino at sinubukang tumakbo. Pero bago pa man siya makatakas ay may sumipol na tunog mula sa likuran. Pang! Pakiramdam niya ay umitim ang kanyang mga mata bago pa man niya makita ang pag-atake. Sa mga tuntunin ng bilis, natutunan ni Zhao Feng ang isang mataas na ranggo na kasanayan sa martial art at kapag ginamit, maihahambing sa mga martial artist na nasa 4th rank. Pakakawalan na kita sa pagkakataong ito, pero kung galit ka ulit sa akin. Malamig na tumingin si Zhao Feng kay Zingang at pagkatapos, parang ibon, lumutang. Ang hindi kapani-pani walang lakas at bilis. Napatulala ang sinabi ng kabataang katabi ni Zingang. Ang Zhao Feng na ito ay nakarating lamang sa 3rd rank at mayroon ng lakas ng isang quasi-martial artist. Ang lakas ni Zhao Feng ngayon ay may kukumpara kay Zin Fei. Matapos tapusin ang Zingang at ang mga kasama niya, bumalik si Zhao Feng sa sekta ng Zhao. Ang ilang mga disipulo na pamilyar kay Zhao Feng ay nagulat sa kanyang paglilinang. Kailan naabot ni Zhao Feng ang 3rd rank ng martial path? Alam nilang lahat na ang lakas ni Zhao Feng ay nasa 1st rank lamang 20 araw ang nakalipas. Nabalitaan ko na si Zhao Feng at ilang mga disipulo ng pamilya Zin ay pumatay ng isang green-headed Tiger King kahapon at pagkatapos ay ninakaw niya ang higit sa kalahati ng mga samsam. Sabi ng isang matalinong alagad na si Zhao. Ang isang nakamamatay na hayop ay nagkakahalaga ng mga 20 hanggang 30,000 pilak. Tiyak na bumili ang batang ito ng napakamahal na damo na nagpapataas ng kanyang paglilinang. Ano ang kamangha-mangha sa paggamit ng panlabas na tulong upang madagdagan ang paglilinang ng isang tao? Ang mga taong iyon ay kadalasang may mas mababang lakas. Ang mga disipulong ito ay lahat ay naiinggit o namumuhi. Hindi inakala ni Zhao Feng na ang impormasyon ay makakarating sa sekta ng napakabilis. Walang pakialam sa mga taong ito, si Zhao Feng ay dumiretso sa unahan. Maya-maya ay nakarating na siya sa bahay. Una niyang nakita ang kanyang ina na si Zhao Shi na nananahi ng damit. Tatay, nanay, narito ang 1,000 pilak. Naglakad si Zhao Feng sa loob ng silid at kumuha ng isang stack ng pilak. 1,000 pilak. Tumitig si Zhao Shi habang pinupulot ang mga tala. Paano ka nakakuha ng napakaraming pera? Nagulat na sabi ni Zhao Tianyang. Nang makita niyang umabot na sa 3rd rank ang cultivation ng kanyang anak, isang kakaibang kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Ganito ang nangyari. Pagkatapos ay sinabi ni Zhao Feng sa kanila ang isang simpleng kwento ng nangyari sa Sky Cloud Forest. Matapos makinig sa kwento, sina Zhao Tianyang at Zhao Shi ay may bahid ng pagtatanong bukod sa kanilang pananabik. Pagkatapos ng lahat, hindi ginamit ni Zhao Feng na magkaroon ng napakahusay na pagganap. Gayunpaman, bilang mga magulang, malinaw na nais nilang maging matagumpay ang kanilang mga anak. Naka-cross-legged si Zhao Feng sa kanyang silid at pinagmasdan ang sira-sirang silid. May 1 buwan pa bago ang family sparring contest. Kung maging isang inner disciple. Ang katayuan at paggamot ng aking mga magulang ay dapat na tumaas ng kaunti. Sa pagpikit ng kanyang mga mata, ang kamalayan ni Zhao Feng ay pumasok sa itim na dimensyon sa loob ng kanyang kaliwang mata. Ang malabong berdeng singsing ay umabot sa 3 talampakan. Noong si Zhao Feng ay nasa 1st rank, ang haba ng berdeng singsing ay 1 talampakan, at 2 talampakan ito nang ang kanyang paglilinang ay umabot sa 2nd rank. Ngayon, 3 talampakan na ang narating niya sa 3rd rank. Habang lumalawak ang berdeng singsing, nalaman ni Zhao Feng na tumaas ang kapangyarihan ng kanyang kaliwang mata. Nakikita niya ang bawat bagay ng detalyado sa hanay ng 10 milya. Ang enerhiya ng kanyang isip at bilis ng reaksyon ay tumaas din ng malaki.
Sa pag-iisip hanggang dito, sinimulan ni Zhao Feng na unawain muli ang lightly floating fairy. Di nagtagal ay paunti-unti na rin ang lightly floating fairy na hindi natukoy. Isang katlo ang natitira. Isang kapat ang natitira. Isang ikalima ang natitira. Nang gabing iyon, nang napagod si Zhao Feng, natukoy ang huling bit ng lightly floating fairy. Sa sandaling ito ay pinipigilan ni Zhao Feng ang kanyang hininga habang tinitingnan ang nilalaman nito. Ang kasanayan sa footwork na ito ay maaari pangang. Biglang napalitan ng lubos na kaligayahan ang ekspresyon niya. King of Gods, Kabanata 15. Air Crossing Breathing Technique. Lightly Floating Fairy, ang huling pahina. Sa pamamagitan lamang ng air crossing breathing technique maaari itong gamitin sa buong potensyal nito. Ito ay hindi malalampasan ng lahat ng nasa ilalim ng 7th rank at isang peak speed na kasanayan para sa lahat ng nasa ilalim ng 9th rank. Nasa ibaba ang mga nilalaman ng air crossing breathing technique at ang minimum na kinakailangan ay nasa tuktok ng 3rd rank martial path pati na rin ang inner strength. Habang natukoy ang huling ikasampu ng kasanayan, inilabas ni Zhao Feng ang kanyang pananabik. Hindi niya akalain na ang isang kasanayan tulad ng lightly floating fairy ay magkakaroon ng pantulong na kasanayan. Ito ay teknikal na pinipino o kinikinis ang lightly floating fairy sa isang mas mataas na antas. Makukumpirma na ngayon ni Zhao Feng na ang lightly floating fairy ay kahit isang peak rank martial arts skill. Alam ng karamihan na ang martial arts ay nahahati sa core, low, middle, high at peak. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ang pinakamataas na ranggo ng mga kasanayan sa martial arts ay nasa tuktok. May mga alingaw-ngaw ng holy martial skills, mga kasanayang nalampasan ang pinakamataas na ranggo na kasanayan sa martial arts. Gayun din, mayroong holy martial path sa itaas ng siyam na hanay ng martial path. Gayunpaman, narinig ni Zhao Feng na, upang makapasok sa Holy Martial Path, kailangan ng isang tao na matuto ng Holy Martial Skill. Malinaw, sa katayuan ni Zhao Feng, hindi niya maisip ang tungkol sa banal na mga kasanayan. Kahit na ang mga tunay na martial artist ng Sun Feather City ay hindi mahawakan ang antas ng Holy Martial Path. Nang gabi iyon, sa wakas ay natukoy na ni Zhao Feng ang lahat ng nilalaman nito. Ngayon, ipinakita ang buong lightly floating fairy. Kung makakakuha ako ng pangunawa sa inner strength ngayon, ang sino mang kalaban sa ilalim ng 4th rank ay hindi magiging katugma para sa akin. Agad na sinimulan ni Zhao Feng na alamin ang nilalaman ng lightly floating fairy. Sa sandaling pumasok ang lightly floating fairy sa mga panimulang yugto, maaaring agad na simulan ni Zhao Feng ang paggamit ng inner strength. Makalipas ang kalahating oras ay naunawaan lang ni Zhao Feng ang ilang bahagi ng lightly floating fairy. Gayunpaman, medyo mahirap pa rin ang subukan at maunawaan ang inner strength sa pamamagitan ng lightly floating fairy. Ang Sun Feather City ay mayroong libu-libong cultivator na umabot sa tuktok ng 3rd rank, ngunit marami sa kanila ay hindi kailanman mauunawaan ang inner strength at maabot ang 4th rank. Maging ang ilan sa mga mahuhusay na kabataan ng sekta, tulad ni Zhao Yijan at Zhao Yufei ay matagal nang natigil at hindi pa nagtagumpay. Tinapos ni Zhao Feng ang gabing iyon ng may kabiguan. Huwag magmadali. Kakatungtong ko pa lang sa kaharian ng 3rd rank at kung kaya kong sanayin ang air pushing breathing technique sa tuktok ng ikatlong antas, naniniwala ako na tataas ang aking mga pagkakataong magtagumpay. Sa ikalawang araw, muling nagsimulang magsanay si Zhao Feng sa air pushing breathing technique pati na rin sa Angry Dragon Fists. Sa ikatlong araw ang air pushing breathing technique ay dahan-daang umuusad patungo sa tuktok ng ikatlong antas. Pakiramdam ni Zhao Feng na ang lakas ng kanyang katawan ay umabot na sa limitasyon ngayon, sa tuwing pinag-aaralan niya ito ay pakiramdam niya ay umabot na ito sa pinakamataas. Muli niyang sinubukang paikliin ang inner strength, ngunit nagbunga muli ito ng kabiguan. Sa tuwing mabibigo siya, mahuhulog ang kanyang lakas sa panahon ng pagkahapo. Bagamat naiintindihan ni Zhao Feng ang air crossing breathing technique, ang aktwal na matagumpay na pagbuo ng inner strength ay isang ganap na kakaibang bagay. Gayunpaman, hindi sumuko si Zhao Feng, at sa tuwing susubukan niya ay may mga banayad na pagpapabuti. Sa parehong araw, nakatanggap si Zhao Feng ng paunawa. Kinabukasan ng tanghali ay magkakaroon ng isang napakalakas na martial artist na magbibigay ng turo sa larangan ng martial arts.
Narinig ng bawat panlabas na alagad ang balitang ito. Isang bukas na lektura sa larangan ng martial arts. Siguro dahil isang buwan na lang ang sparring contest ng pamilya, pero ang mga outer disciples ay nagsimulang magsikap din. Si Zhao Feng ay labis na umaasa sa mga katuruan na ito. Kalahating taon pa lang siya sa sekta ng Zhao at ito ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng ganitong uri ng pagkakataon. Ang umaga ng ika-4 na araw. Bagamat hindi pa tanghali, marami na ang mga disipulo ng sekta ng Zhao dito. Nakita pa ni Zhao Feng ang maraming malalakas na panlabas na disipulo na hindi karaniwang nakikita. Tingnan mo. Dalawa iyan sa nangungunang tatlong panlabas na disipulo. Sina Zhao Yufei at Zhao Yijian. Kahit si Zhao Guang na nasa 5th rank ay narito. Ang pangunahing focus ng mga taong ito ay ang mga nasa tuktok sa gitna ng mga panlabas na disipulo. Sa sekta ng Zhao mayroong mahigit 1,000 kabataan mula sa edad na 13 hanggang 18. Mahigit sa kalahati sa kanila ay may mga cultivation ng 2nd rank. Malinaw, nang dumating si Zhao Feng, siya talaga ang nasa ilalim. Sa larangan, ang mga nakakuha ng higit na atensyon ay ang mga nasa top 10 at top 20. Ang pinaka-focus sa tao ay si Zhao Yufei, na 14 o 15 taong gulang. Namumukod tangi ang kanyang kagandahan sa gitna ng karamihan. Hindi lang siya maganda, mayroon din siyang mahusay na talento at pumangatlo, kapantay ni Zhao Yijian. Tingnan mo. Iyan ay si Zhao Yu na unang nakarerango. Nagkaroon ng buzz nang lumitaw si Zhao Yu. Hindi na siya kinailangan pang hanapin ni Zhao Feng dahil naghiwa-hiwalay ang mga tao. Dumaan sa landas ang isang kabataan, 16 o 17 taong gulang. Nakasuot siya ng asher-colored na damit at simplistic ang mukha. Siya si Zhao Yu. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ni Zhao Feng si Zhao Yu, narinig lang niya ang mga chismis tungkol sa kanya noon. Si Zhao Yu ay mas matanda kaysa sa karamihan ng mga disipulo, na 17 taong gulang. Ito ay dahil sa sandaling ang isang tao ay naging 18 taong gulang, sila ay itinuturing na mga nasa hustong gulang at hindi na mabibilang bilang nakababatang henerasyon. Madalas na walang kahirap-hirap na naglilinang si Zhao Yu sa loob ng sarili niyang silid, kaya hindi karaniwan para sa kanya na makita siya ng iba. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Zhao Feng ay nakatutok kay Zhao Yu at naramdaman ang matinding presyon na nagmumula sa kanya. Bagamat pareho ang kanilang mga hanay, ramdam ni Zhao Feng ang presyon na ibinubuga niya. Naramdaman din ni Zhao Feng ang matinding lakas na nakatago sa mga kalamnan ni Zhao Yu. Dahil mas matanda si Zhao Yu, nangangahulugan ito na mas matagal siyang nagtanim at may pinakamagandang pundasyon. Sa usapin ng lakas, tiyak na siya ang namumuna sa ranggo. Hindi nakakagulat na siya ay karapat-dapat sa pamagat ng pagiging pinakamalakas na panlabas na alagad. Pakiramdam ni Zhao Feng ay wala siyang mahanap na anumang pagkukulang sa kanya. Nang lumitaw si Zhao Yu, ipinakita ni Zhao Yijian na nasa ikatlo, at si Zhao Guang na nasa ikalima, ay nagpakita ng kanilang layunin sa pakikipaglaban. Walang gaanong pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng nangungunang 5 panlabas na disipulo. May kaunting oras pa bago magsimula ang lecture. Maya-maya, may sumigaw na naman. Nandito si Zhao Gan. Zhao Gan. Ang taong nirerango sa top 5. Ang mga tingin ng maraming disipulo ay lumingon sa isang tiyak na direksyon. Ang dumating na kabataan ay isang kabataang maikli ang buhok na kasing payat ng leopardo ang katawan. Zhao Gan. Naramdaman ni Zhao Feng na pamilyar ang pangalan. Hindi nagtagal ay naalala niya na ang taong ito ay kapatid ni Zhao Kun. At sigurado, sa likod ni Zhao Gan ay may isang pamilyar na figure, si Zhao Kun. Nakita rin ni Zhao Kun si Zhao Feng. Nakita lang siya ni Zhao Feng na lumakad papunta sa kanyang kapatid at may sinabi. Umikot si Zhao Gan at ang kanyang malamig na mga mata ay nakatutok kay Zhao Feng. Ikaw ba si Zhao Feng? Walang ekspresyong sinabi ni Zhao Gan habang naglalakad. Wow! Nagkaroon ng pagkabigla na dumaan sa karamihan. Ano ang nangyayari? Bakit guguluhin ni Zhao Gan ang isang taong hindi kilala? Hindi kilala. May umiling at nanunuya. Si Zhao Feng ay hindi kilalang brat. Ilang araw na ang nakararaan na patay niya ang isang haring green-headed tiger nang hindi sinasadya. Oh, siya pala. Nabalitaan ko na binugbog niya ang nakababatang kapatid ni Zhao Gan.
Pupusta ako na si Zhao Gan ay darating para maghiganti. Pagkatapos ng maikling talakayan ay agad na tumahimik ang mga tao. Karamihan sa mga disipulo ay may mapaglarong hitsura sa kanilang mga mukha habang si Zhao Gan ay nireranggo sa ikalima sa mga panlabas na disipulo. Sa sandaling ito, kahit na si Zhao Yu, na nauna sa ranggo, sina Zhao Yijan at Zhao Yufei, na parehong nasa ikatlong pwesto, ay tumingin sa paligid. Si Zhao Yijan ay may nakasisiglang ekspresyon sa kanyang mukha. Alam na alam niya ang lakas ni Zhao Gan. Si Zhao Zu, na nasa tabi ni Zhao Yijan, ay bumantong hininga, ngunit matapos maalala kung paano kumilos si Zhao Feng sa Medicine Pavilion, napalitan ito ng lamig. Sa kabilang banda, interesado si Zhao Yufei. Ang pagganap ni Zhao Feng sa archery field ay nagpagulat sa kanya. Sa oras na ito, si Zhao Feng ay isa sa mga pangunahing nakatutok sa larangan. Anak, ngayon ay mapahiya ka sa harap ng karamihan. Napangiti si Zhao Kun. Hakbang-hakbang na naglakad si Zhao Gan, at bawat hakbang niya ay nagiging sanhi ng tensyon ng kapaligiran. Oo, ako si Zhao Feng. Si Zhao Feng ay nagbigay ng isang malabong ngiti habang sinusukat niya si Zhao Gan. King of Gods, Kabanata 16. Pagbugbog kay Zhao Gan. Oo, ako si Zhao Feng. Si Zhao Feng ay hindi umatras o bumigay. Sa halip ay hinarap niya si Zhao Gan. Ang tanawing ito ay naging sanhi ng pagkagulat ng maraming iba pang mga alagad. Kailan nakapasok si Zhao Feng sa third rank? Sa wakas ay natanto ni Zhao Kun at ng mga kasama ang pagbabago ni Zhao Feng. Maging si Zhao Zu na nakatayo sa tabi ni Zhao Yijan ay nagulat. Isang walang kwentang basura na gumagamit ng tulong sa labas para makalusot. Ang mga taong ito ay lalong mahina. Naiinis na sabi ni Zhao Yijan. Sa tingin ko rin. Sagot ni Zhao Zu. Zhao Feng, mas malakas ka kaysa sa inaakala ko. Kaya kaya mong bugbugin ang kapatid ko. Pinuri ni Zhao Gan si Zhao Feng nang huminto ito 2 yarda ang layo sa kanya. Huwag mo na akong purihin. Narito ka para maghiganti para sa kapatid mo, sa palagay ko. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng. Oo. Mabilis na nagpatuloy si Zhao Gan. Bagaman ang aking kapatid ay isang walang kwentang basura. Kapatid ko pa rin siya. Ang mukha ni Zhao Kun ay naging pangit habang nagsasalita si Zhao Gan. Ang kapatid niyang ito ay hindi kailanman nagbigay ng anumang mukha sa sinuman. Nagpatuloy si Zhao Gan. Mas bata ka sa akin at kaka-rating mo lang sa third rank. Kaya hindi kita ibubuli. Kung mabubuhay ka pa sa unang 10 galaw ko, hahayaan ko na ito. Oo naman. Medyo nagulat si Zhao Feng sa kung paano kumilos si Zhao Gan. Ang kapatid ni Zhao Kun ay hindi kasing yabang ng kanyang inaakala. Nagharap ang dalawa sa isang piraso ng ekstrang lupa sa larangan ng martial arts. Magsisimula na ngayon. Biglang nanlamig ang aura ni Zhao Gan at nagsimulang yumoko ang kanyang 4 na paa, parang makamandag na ahas. 13 pagbabago ng makamandag na ahas. Alam ng ilan sa mga alagad ang kasaysayan ng paglipat. Bilang kalaban ni Zhao Gan, nakaramdam si Zhao Feng ng hindi kilalang lamig. Habang natutunan ng magkapatid na lalaki ang 13 pagbabago ng makamandag na ahas, maaaring bigyan siya ni Zhao Gan ng matinding pressure. Ikalawang pagbabago ng poisonous snake. Si Zhao Gan, tulad ng isang ahas, ay tumama sa ulo ni Zhao Feng. Naramdaman na lamang ni Zhao Feng ang lamig sa kanyang ulo. Ang bilis at lakas ng kalaban ay doble kaysa kay Zhao Kun. Mabuti na lang ay madaling makita ng kanyang kaliwang mata ang ruta ng pag-atake ni Zhao Gan, kaya nagtaas siya ng kamao para harangan. Inihagis ni Zhao Feng si Zhao Gan gamit ang kanyang suntok, ngunit naramdaman niyang parang mantikilya ang katawan ng kalaban. Pumihit si Zhao Gan sa lupa at pagkatapos ay gumamit ng bilis ng pagsabog at lakas para sumugod pabalik kay Zhao Feng. Hindi nakakagulat na siya ay karapat-dapat na maging ikalimang pinakamahusay na panlabas na disipulo. May pakiramdam siya na ang kanyang kalaban ay hindi isang tao, ngunit isang nakamamatay, tusong ahas sa halip. Si Zhao Feng ay may tame time na tingin sa kanyang mukha habang siya ay nakaharap kay Zhao Gan. Sa maikling panahon na iyon, si Zhao Feng ay halos natalo ng maraming beses. Nagtataka ako kung hanggang saan ako makakarating nang hindi ginagamit ang aking kaliwang mata.
Napakatahimik ni Zhao Fang. Sa sandaling ginamit niya ang kanyang kaliwang mata, ang bilis ng kanyang reaksyon at paningin ay tumaas ng husto, kaya hindi ito magiging anumang hamon para sa kanya. Siyempre, nang hindi ginagamit ang kanyang kaliwang mata, ang bilis ng reaksyon ni Zhao Fang ay nalampasan na ang mga martial learners na may parehong ranggo. Sa simula, si Zhao Fang ay nasa ilalim ng matinding pressure. Gayunpaman, habang nagpapatuloy ang laban, ginamit niya ang kanyang karanasan at lakas sa pakikipaglaban upang labanan si Zhao Gan. Pa! 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 Beng! Magkasamang naglaban ang dalawang anino sa field. Ang dalawa sa kanila ay parehong gumamit ng malapit na mga kasanayan sa labanan, at ang bilis ng kanilang pakikipaglaban ay napakabilis. Ang lakas ni Zhao Fang ay mas malakas kaysa sa naisip ko. Ito ay naging 5 galaw. Nadama ng ilan sa iba pang mga alagad na hindi ito kapani-paniwala. Napakabilis ng pagpapabuti niya. Nagsimulang lumakas ang paghinga ni Zhao Zhu. Sa hindi kalayuan, patuloy na pinupunasan ni Zhao Kun ang pawis sa kanyang noo. Naisip niya na sa lakas ng kanyang kapatid, kailangan lang niya ng 2 o 3 galaw para mapabagsak si Zhao Fang, ngunit ang huli ay hindi inaasahang bumuti ng husto. Sa lalong madaling panahon ito ay ang ika-6 na paglipat. Kung paanong magkaparehas sina Zhao Fang at Zhao Gan sa isa't isa. Ika-4 na pagbabago ng makamandag na ahas. Ang mga galaw ni Zhao Gan ay naging parang dagat. Umikot ito, tumalon at pumulupot kay Zhao Fang. Sa pagsisimula ng ika-4 na pagbabago, ang pinsala ni Zhao Gan ay tumaas ng husto. Naramdaman ni Zhao Fang ang pagtaas ng pressure at naalala na nalaman lamang ni Zhao Kun ang unang 3 pagbabago ng 13 pagbabago ng makamandag na ahas. Gayunpaman, natutunan ni Zhao Gan ang unang 7 pagbabago. Ang bawat pagbabago pagkatapos ay mas mahirap matutunan ngunit ang pinsala ay tataas din ng husto. Pakiramdam ni Zhao Fang ay parang walang buto ang kanyang kalaban at papalapit siya ng papalapit. Shua! Si Zhao Fang, sa likas na hilig, ay gumamit ng lightly floating fairy para humiwalay kay Zhao Gan. Malapit na labanan ang kasanayan ng 13 pagbabago ng makamandag na ahas, maging ang Angry Dragon Fists ay mahirap laban dito. Teng! Teng! Si Zhao Fang, sa mga tuntunin ng bilis, ay palaging mas mabilis kaysa kay Zhao Gan. Ang 8 galaw, ang ika-9 na galaw. Ang ika-10 galaw. Naghiwalay ang dalawang anino habang pidgel hininga ang mga disipulong nanonood. Nanalo ka na. Matalim na tiningnan ni Zhao Gan si Zhao Fang, at tila walang magawa. Pagkatapos ay tumalikod siya at umalis, naiwan ang isang pulutong ng mga gulat na disipulo. Salamat sa pagiging madali. Ngumiti si Zhao Fang. Hindi niya ginamit ang lahat ng kanyang lakas sa laban na ito. Halimbawa, hindi ginamit ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang mata sa sukdulan nito. Hindi rin niya ginamit ang lightly floating fairy o ang air pushing breathing technique sa kanilang pinakamataas na potensyal. May 2 dahilan siya para dito. Una, gusto niyang makita kung gaano siya kalakas nang hindi ginagamit ang kaliwang mata. Pangalawa, gusto niyang mag-iwan ng ilang hidden card para sa family sparring contest. Ang resulta ay napakalinaw. Nang pigilan niya ang kanyang sarili na gamitin ang mga bagay na ito ay kapantay niya si Zhao Gan. Malinaw, hindi makumpirma ni Zhao Fang kung nag-iwan si Zhao Gan ng ilang mga nakatagong galaw dahil 10 suntok lang ang palitan nilang dalawa. Kailan siya naging napakalakas? Ang ilan sa mga pamilyar kay Zhao Fang ngayon ay nakatitig sa kanya nang nakabukas ang kanilang mga mata. Lalong naging exaggerated si Zhao Kun, ibinuka niya ang kanyang bibig na parang manok na kahoy. Big brother, kung hindi mo siya matalo sa 10 galaw, matatalo mo pa rin siya para sa akin. Sabi ni Zhao Kun habang naabutan niya si Zhao Gan. Mas mabuting sumuko ka na. Kahit na walang mga paghihigpit ay hindi ko rin siya matatalo. Sobrang bilis niya para sa akin. Umiling si Zhao Gan. Paano ito posible? Alam ni Zhao Kun na hindi nagsisinungaling ang kanyang kapatid. Hindi niya iyon ugali. Siya ang nanalo. Ang katawan ni Zhao Zhu ay naging matigas habang seryosong nakatingin sa binata sa hindi kalayuan. Ang kabataang iyon ay tila lalong gwapo, matangkad, kaysa sa dati sa puntong ito. Ang batang ito ay talagang may ilang mga panlilinlang. Si Zhao Yijan ay may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Ngunit 10 galaw lang niya nilabanan si Zhao Gan.
Habang si Zhao Gan ay matagal nang natalo sa akin. Napabuntong hininga si Zhao Zu nang marinig niya ang mga salita ni Zhao Yijan. Hindi niya maintindihan kung bakit siya natatakot na maging malakas si Zhao Fang. Habang lumalakas siya, mas lalo siyang nakaramdam ng gulo. Pagkatapos ng sparring match ay nagpatuloy ang field sa orihinal nitong estado. Ito ay dahil malapit na ang tanghali at ang makapangyarihang martial artist ay magbibigay ng lecture sa lalong madaling panahon. Nandito na si Coach Chen. Biglang natuwa ang mga tao. Sinundan ni Zhao Fang ang paningin ng lahat at nakita ang isang matangkad, matipunong lalaki na dahan-daang naglalakad papunta sa martial arts field. Ito si Coach Chen. Palihim na binuksan ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang mata at nakitang may mahinang dilaw na kinang na lumalabas mula sa kanyang dugo. Ang lakas ng loob ay itinutulak sa tuwing siya ay humihinga, lumikha ito ng hindi nakikitang presyon. Bakit nagkaroon ng ibang aura ang mga makapangyarihang tao at lumikha ng hindi nakikitang pressure? Medyo naintindihan ni Zhao Fang sa pamamagitan ng pagtingin sa kanya. Sa sandaling ito, bawat hakbang na ginawa ni Coach Chen at bawat sulyap niya ay lumikha ng pressure. Ang aura na ito ay pagmamay-ari ng mga martial artist. Kahit sinong martial learner sa ilalim ng 4th rank ay maaaring walang lakas ng loob na umatake. Napakalakas. Ang mga alagad ay may mga mukha ng sindik at takot. Ilang martial learners sa Green Flower Continent ang gustong magkaroon ng titulong martial artist. Maging si Zhao Fang ay katulad din. Gayunpaman, ang kanyang layunin ay hindi limitado sa ito. Ang kanyang layunin ay martial master, ang mga may 7th rank o mas mataas. At maging ang napapabalitang Holy Martial Path. Ngayon ay pag-uusapan ko kung paano dapat gamitin ang mga kasanayan para sa mga martial learners na nasa 3rd rank o mas mababa. Magsasalita din ako tungkol sa aking karanasan sa inner strength. Malalim ngunit hindi malakas ang boses ni Coach Chen. Gayunpaman, kahit na ang mga ilang daang metro ang layo ay maririnig siya ng malinaw. Matapos marinig ang mga karanasan ng inner strength, lumiwanag ang mga mata ni na Zhao Yijan, Zhao Yufei at Zhao Yu. Inner strength ng martial path. Nagkataon lang, si Zhao Fang ay naging puno ng mga inaasahan.